Alam nyo, eto may kwento lang ako. May pinanonood ho kasi ako. Nakalimutan ko nung title nun sa Netflix. Yung isang serial killer na mga babae sa Amerika. Meron siyang series talaga. Tapos meron pa siyang documentary. Nakalimutan ko nung pangalan nun. Tapos dun sa documentary, alam nyo, doon na-reveal kung bakit siya ganun. Kasi may asawa siya. Sa harap ng asawa niya, matino siya sobra. Pero meron siyang isang buhay na hindi hindi ho alam ng ibang tao. Tapos ano to law student to. Law student. So siya yung sabi nga, hindi siya yung typical ng serial killer. Hindi ho siya yung typical na rapist. Ang sabi ko nung pinapanood ko to, alam nyo nung tiningnan yung pinaka root cause ng kanyang pagiging, ang dami niyang napatay, ang dami niyang as in brutal ang ginawa niya doon sa mga babae. Alam mo pinakasimula nun? Pornography. Doon siya nagsimula. Dahil lang doon sa pornography niya na yun, na siguro nung bata siya, hindi niya iniisip na magiging ganun siya. 'Di ba? It's because malaya Malayang malaya ang mga tao doon. Hindi ko naman sinabing ma-eradicate yun. It will never be eradicate. Ang pornography, it's a multi-million business na hindi mo ma-eradicate. Pero yung maiwasan lang ba sa bata hanggang ma-build do yung kanyang moral ugali. Alam mo yun, yung morality niya maayos, hindi doon magsimula. Kasi ito, mula yun, si Ted Bundy, tama po kayo. Mula bata, doon na daw siya, babad na ho siya sa pornography. And hindi niya namalayan, pagtanda niya, it gives him pleasure in doing that. Alam mo yun? Yung manggagahasa at pumatay. At mga radikal yung pagpatay niya, ha? The pleasure na nabibigay sa kanya yun, nagsimula ho kasi siya sa bata ng pornography. It is a lesson, sabi ko nga sa Pilipinas, kasi marami nagsasabi, kasi kasalanan din naman nung nagpapasexy. Yan ang pinaka bullshit na na reasoning ng tao. Kasalanan din kasi ng mga So anong gusto ninyo? Magbalot na lang ho tayo. Hindi ho effective yan. Maniwala ho kayo sa akin. Sa Middle East, balot na balot ang tao doon. Tanungin ko kayo, wala manyakol? Wala. Wag ko natin isisi sa damit. Isa ho ngayon sa mga matitinding mga manyakol Nandyan ho di ba? Alam ko ho yan. Nabuhay ho tayo ng matagal din ho dyan sa Qatar. Number 1 mga manyakol yan. Kahit balot na balot ng mga tao dyan. Wala ho siya damit yan. Pero kasi napaka-importante na mabantayan kahit papaano. Ako yung bata, yun lang. Until na magkaroon siya ng sapat na pag-iisip, bantayan ho natin sila. Paano mangyayari yan? Simple lang ho. Kahit papaano, ma-regulate. Hindi ko sinasabi ma-stop ng MTRCB lahat. Hindi ho mangyayari yun. Napaka-imposible nun. Pero somehow, regulated ba? Na lalabas lang ito sa mga may ganitong edad. Yung magkaroon ba ng ganun ng power ang MTRCB, somehow it would really help. Not eradicate, but it would help. Yun lang ang gusto kong sabihin. Kaya ako nakakatuwa dahil ang ating chairman sa MTRCB may bayag. Yun ang totoo. Mahirap pong kontrahin yan. Mahirap po makakuha ng suporta sa ganyan yung ginagawa ng MTRCB natin na ang hirap po. Kasi kita nyo naman ang batikos, ang banat ng mga panatiko ng Showtime sa kanya. Oo, halos bashing talagang matatanggap. Tsaka yung bashing sa kanya matitindi pagbabasahin ninyo. Radikal, akala nyo, hindi totoo, akala nyo mga tanso lang ang mga wild, yung mga sa pag-comment. Hindi, yung mga panatiko niya mga yan ng Showtime, wild. Mga comment nila talagang sana manya ka, ganun talaga mga siraulo.
Diba? Kaya saludo ko dito sa chairwoman ng MTRCB. Palakpakan. Madam, tuloy nyo lang huyang laban na yan. Marami hong kababayan ninyo ang hindi nyo lang alam sumusuporta sa inyo pero tahimik lang. At natutuwa sa ginagawa nyo dahil naiinis na rin po sa nangyayari sa social media na parang wala ng batas. Naiinis din dahil sa telebisyon pinapakita ho yung mga bastos. Hindi lang ho sila nagsasalita pero suportado nyo po yung ginagawa suportado nila yung ginagawa ninyo. Palakpakan natin. So hanggang dito na lang po muna tayo. Panahon na para mag-ikot ulit sa San Francisco. Boss Randel, tapos na ako, hoy! Mag-ikot na tayo, anak ng wewe, tulog ka ng tulog. Boss Randel, gising na. Tapos na ako, halika na, tapos na trabaho ko. Mag-ikot na tayo. Tutulugan mo na naman ako. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo sa susunod. Over the weekend, sa mga marami siguro sa mga mga kababayan natin sa LA. Okay? Over the weekend, nandiyan po kami sa LA. So, magkita-kita ho ulit tayo. Kung meron hong makipag-coordinate po kayo kay Roy Banares dahil mandan po kami sa LA this weekend. Okay, this weekend lang. Tapos babalik na kami dito sa San Francisco. So, kung gusto nyo makita ako at si Mocha, hindi lang ho kami makasagot ngayon kasi ang tagal dumating nung passport ni Mocha kaya na-delay ho si Mocha ng ilang araw. At parating pa lang ho siya ngayong gabi. Kaya by the weekend po kami magkikita-kita magkikita na kami mamaya. Tapos punta kami ng Hollywood ho dyan sa LA. So kita-kits ho tayo dyan para ho dun sa awarding ho na matatanggap po namin ni Mocha at saka ni Senator Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero hindi ho darating si Pangulong Duterte, hindi rin darating si Senator Bongo. Linawin ko lang. Baka may ma-frustrate kayo. Bakit wala sila? Hindi ho sila darating. Alam niyo naman si Pangulong Duterte, hindi naman pupunta ng Amerika yun eh. Okay? So kami lang po ni Mocha pupunta dyan, ha? Linawin natin, baka ma-frustrate kayo. So kung gusto nyo makipag-meet, si Roy Banariso at saka si Boss Randel ang magko-coordinate. Maraming salamat po. God bless everyone. We hope to see you again. By Monday na ho tayo magkita-kita ho ulit. Kasi Biyernes na ho. Ano nga ba daw araw dito? Ay, Thursday pa lang pala. Okay. Tama. Pasensya, naguluhan ako Wednesday dyan. Thursday na ho dito. Okay? Tama ba? Okay. Hindi. Friday na pala dyan. Ang gulo mo. Magpa-Friday na pala dyan. Thursday na ho dito. Okay? So, kita-kits. Bye-bye. God bless everyone. Pasok. Kalo, kasakit daw ako sa ulo at tinik daw talaga ako sa dibdib nila. Alright. So, yung mga nabanggit na pangalan, ito, kasama si Banat Bay, Coach Oli, The General's Opinion, si Sas, kasama din, at sila, kasama lahat actually, kasama si Bagong Lipunan, sila Maui, lahat po kayo dito kasali. Ayan, kayo ang pangunahing target ng administrasyon. Patatahimikin kayo or kakaibiganin kayo, bigyan kayo ng insimada para maging kasapi kayo ng insimada vloggers. Kausapin daw po kayo, pero mag-ingat kayo palangga. Kaibiganin kayo at offeran kayo ng salapi. Kung ayaw nyo pa rin pumayag sa mga salapi na i-offer sa inyo, ay tatakutin kayo at syempre, ano sabi dito? At saka kung talagang sagabal kayo sa landas nila, dito na ngayon. Itutumba at gagawing unsolved case. Ayan, yun ang gagawin sa inyo. Yan ang plano ng mga demonyong ito. Mag-ingat po. Actually, I'm worried about you palangga. Hayop to. Now, alam na ng taong bayan. At least pinangunahan na natin kung may mangyari sa mga vloggers, kila Maui, General, mga nabanggit ko, si Sas na sa China, at kung sino pang mga vloggers na nagkikriticize sa gobyerno. Kasama po kayo sa plan itutumba. Itutumba kayo literally o itutumba kayo totally na bayaran na lang kayo or sisintakin na lang kayo. Bakit mga palangga? Bakit nila gagawin to? Bakit ito'y dugtong-dugtong?
Kasi inumpisahan nila sa impeachment kay Sara. Kasi pag na-impeach si Sara, sino ba? Let's say, for example, natsugi si Kuting. Wala na si Sara, si Tambaluslos ang Speaker of the House. Siya ngayon ang automatic maging presidente. Ganon yun. Kaya ang sagabal ay si Sara Duterte ngayon. Yung ka-unit team ni Kuting na nagluklok sa kanya. Yung mga supporters ni Sara, and syempre, ang nagluklok talaga sa kanya is Smartmatic. Ito ang pagtatraidor. Hindi lang to kay Sara pagtatraidor, kundi pagtatraidor sa ating bayan. So sa tulong ng mga korap, ng mga kawatan dyan sa Senado at sa Kongreso, ito po ang plano nila kay Inday Sara, kay Duterte at sa mga vloggers na katulad natin, mga palangga. Dahil gusto nilang totally na mahawakan ang gobyerno from now, 22, 2028, then 28, 2034, and 2034, and so on, si Sandro. So, again, nasa mga kamay ninyo. Inilatag na natin yung playbook, yung kanilang plan. Okay? Eliminate the enemies. We're not enemies. They are the enemies. Diba? Ang plan, itutumba ang mga taong magkikriticize sa kanila. Kaya, bulag ka na lang, palangga, bulag ka na lang kung hindi mo pakikita na parang martial law na sa Pilipinas dahil ang dating mga mainstream media na dapat kakampi ng taong bayan na magdikdik at magsalita dito sa diktadorya na ginagawa ni Lisa Ahas, ni Tambaluslos, lahat ay nagbago ng parang isang iglap lang na wala nang nagkikriticize sa kanila. Pansin nyo, lahat puro papuri. Papuri ba? Ang ganda ba na nangyari sa Pilipinas? Kriminalidad, panggigipit. So, mga palangga, nasa mga kamay ninyo. Joseph Milan, Digital Martial Law. I know. Yan po. So, sunod-sunod. Sunod-sunod, Sara, PRRD, SMNI, Pastor Quiboloy, Maharlika, Vic Rodriguez, lahat. Gloria Macapagal, kayo na mga nanonood sa akin, di ba? Kayong mga gigil na gigil dito sa buwakan ng inang Kuting Ahas na ito, mga kababayan. Kailangan nyo ng kumilos. Kayo, ulitin ko, military, mga men in uniform, kailangan nyo mag-speak up day. Hindi nyo hayaan na ang bayan ninyo, nag-aral kayo, nagpakadalubhasa kayo, sumumpa-sumpa kayo. Sumumpa kayo sa Diyos at sa bayan ninyo na ipagtatanggol ninyo. Pero isang butod lang pala na ahas ang magpapatiklop ng inyong mga kabruskuhan. Aba, kumilos na kayo palangga. Kailangan yung kumilos. Hindi nyo dapat hayaan ang gagawin nilang pagpapalubog, pagpapabagsak sa bayan nating minamahal, bayang tinubuan. Sabi ni Al Ngaya, Larry Gadon, ano na, oo nga eh, kumusta na ba si Gadon? Tahimik din, di ba? Nasungal-ngalan ng posisyon. Siguro naman hindi ko kailangan na mag-explain ka, padahal nakikita nyo naman ang mainstream tahimik. Nakikita nyo naman yung dating maiingay na nagdiktador-diktador, wala na. Si Commissioner Rowena Guanzon na nga lang yung maingay dyan, no? Hanggang ngayon nagningiwi-ngiwi, totoo naman. Oh. At least yan, consistent ang kanyang pakikipaglaban. At based on my observation, hindi siya nagpo-post about kay De Lima. Malamang, hindi siya sang-ayon na nakipag-alyansa yung mga taong akala niya, kakampi niya laban kay ngiwi-ngiwi, ngayon nakipag-alyansa niya. And with that, we have to admire her, sabi ko nga. At least consistent yung pakikipaglaban niya kay ngiwi. Diba? Ngayon, mga palangga, nasa mga kamay ninyo, ako ay nagsishare lang sa inyo ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Kung walang fair lady at wala pang ibang mga vloggers, paano na lang ang taong bayan? Kung hindi natin tinaya ang alindog natin, paano nyo ito malalaman kung lahat bayaran? Sabi ko nga sa inyo, matagal na, nakwento ko na sa inyo na ino-offera na ako ng pera, manahimik lang. Kung wala akong pakialam sa katotohanan at wala akong pakialam sa inyo, edi, tinanggap ko na, di ba? Nag-name your price na ako, di ba? Name my price na ako ng bonggang-bongga. Para what? Para maganda na hayain ang buhay ko.
Kaparang katulad ng kay Taning Pinoy, patago-tago, pero nag-i-enjoy ng pera ng bayan. But that's not Maharlika, darling. Hanggang sa huling hininga. Hindi lang ako 100% malakas yung voice ko ngayon. Diba? Iba yung boses ko, but yeah, I'm better. Kaya lang parang nabibingi pa rin ako sa eroplano siguro. Total, ilang beses kami sumakay ng eroplano. But anyway, hanggang sa huling hininga, kailangan natin ipaglaban ng katotohanan. Dahil sabi ko nga, hayaan na lang ba tayo, matsugi na lang tayo, ng ganun-ganun na lang at mamamayagpag yung mga hinayupak. Mas marami tayo. Mas maraming taong pro-Filipino, pro-country, not pro-kuting, pro-ahas, pro-tambalustos. Huwag kayong tumulad sa mga buwakan ng inang nasa Kongreso at Senado na ang mga nilalamo nila maliban sa sumisweldo sa pera ng bayan, ang bawat pinapaaral nila sa kanilang mga anak, pinapadede kung may mga anak silang maliliit, pinapalamon, ay galing sa kawalang hiyaan. Manawagan ulit tayo kay Senator Amy Marcos. Nalalapit na ang taning para sa kanya. Kung hindi siya magsalita at hindi niya ipatawag si Attorney Glenn Chong na nag-sign ng affidavit papuntang COMELEC na ang kanyang sister-in-law na kinamuhian niya rin na si Lisa Asmags ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. Bakit natin kinukulit si Senator Amy? Dahil siya po ang chairperson ng Committee on Electoral Reforms. Sa kanya ang power to investigate the ahas para marinig ng taong bayan ang ginawa nilang pangdaraya, pakikipagsabwatan sa Smartmatic. Kung hindi gagawin ni Senator Amy to, then pinagloloko lang niya tayo. At ang sinabi niya na yung kapatid niya napapaligiran lang, na impluwensyahan lang o may mga bad something, then dapat bumaba na ang kapatid mo kasi kung kaya siyang sulsulan, hindi siya pang presidente. Pang pulburon lang siya. Kung kaya niyang hindi siya manindigan sa tama, then dapat siyang matanggal. Yan lang ang gusto kong sabihin. So kulitin nyo ng kulitin si Senator Amy Marcos ninyo na imbestigahan na ipatawag si Lisa Asmags dyan sa Kongreso. Kasama na rin ang smuggling business niya with Michael Ma na kanilang inappoint bilang isang special envoy